Hi guys, and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. So for today's video guys, I'm really sorry that I didn't have a chance to upload for the last week because I don't have any vlogs to post. Kasi nga sinabi ko naman sa inyo na weekly na lang and wala rin naman ako masyadong naging lakad nun. And before we forget, if bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and hit na din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. So medyo nagmamadali kami ngayon guys kasi late na kami dun sa call time namin. And today papunta pala kami ngayon ng Bath, United Kingdom. So Bath, Somerset, if I'm not mistaken. So dun kami mismo papunta. May mga itineraries na rin naman kami and may mga tickets na rin kaming na-book. So wala na rin kami masyadong magiging problema dahil ready na rin talaga kami. So yun lang guys, i-update na lang natin kayo kung ano pa yung mga magiging plano natin. Hindi muna ako masyadong magbablog, isa-settle ko muna yung sarili namin pagdating namin doon kasi for sure papagalitan na kami. And dahil birthday celebration, dalawa na sabay today, September 25th, birthday ngayon ni Anthony at saka ni RM. At saka sa October 2, advance celebration naman ni Ate Queen. Ay pinagsabay-sabay na namin ngayon, nag-annual leave kami and pupunta kami ngayon dun nga sa Bath. So samahan nyo kami sa 3 days trip namin and hopefully mag-enjoy kayo sa kalokohan naming anim. And unti-untiin natin sila batiin ng happy birthday mamaya. Date natin kayo. So ayan, magkakasama na kaming anim. Pinabalik ko muna isa dun sa bahay kasi nga naiwan namin yung ticket namin sa Roman Bath. So batiin nyo muna ng happy birthday itong may birthday ngayon. And happy birthday to you. Happy birthday. And advance happy birthday then kay Queen. Yung isa nandun, umuwi pa. Pinauwi ko kasi kailangan na ano. At mamimigay na po yung nanay namin ng ticket. Namigay na. So ayan, 9:40 yung ticket namin. Pinabalik ko siya kasi naiwan ko yung printed itinerary namin at saka yung ticket namin sa Oo, printed. At saka ito pala Sir Noms at saka si Christine. Hindi nakakarating ng bag. So ayan. Ay, apat pala. Akin yan lahat. So update ko na lang kayo mamaya. Wait lang. Kasi nakaganda sa ganyan. Guys, nasa Reading na kami. So siguro mga 1 hour din yung biniyahe namin. Dito sa Reading, listening? Reading, listening, speaking. Bago 3 days lang pala kami in total. 1 day na counted na to as 1 day today. Pero tingnan mo yung mga dala ng mga kasama ko. Yan. Parang papunta sila ng France ah. Practice to guys. Sa dami ng ano nila. At punong-puno ah. Kailangan pa ng 2 tao para lang masaran yung isang maleta ng bawat isa. So, sobrang dami nilang bit-bit. So ngayon pa-transfer muna kami to platform 9 and then we'll wait until 11:25 bago kami sumakay ng train going to Bath. So yun lang muna guys, update ko lang kayo if ever. And share ko din yung itinerary namin, printed itinerary. Pinrint ko siya pero wag kayong mag-ano guys. Yung day 3 kasi namin plano namin Stonehenge talaga. But since wala nagre-reply, no trolleys. Use the lift. Oy, no trolleys, no trolleys.
guys, so after siguro mga 3 hours of travel, we're now here in Bat Spa Station. So ayan silang lahat, kanya-kanya ng pictures, kanya-kanya ng videos, kanya-kanya ng my days nila. Ako focus ako sa vlog kasi kailangan ko lang siya ma-post for documentary din. Dahil for sure naman magpipicture-picture mamaya. We are walking going to our accommodation which is 17 minutes away from the station. Then walk lang naman siya dahil yun din naman talaga yung purpose namin para din makapag-sightseeing kami. I'll show you the vicinity and then I'll keep you updated regarding all the spots na record ko or na-document ko kung saan magandang pumunta. So, i-video ko na lang siya muna for you guys. Bali, may nadaanan kami, guys. Nakita nyo naman, di ba? Ang sarap! Nung ano? Sarap. Nung alin? Sino ba? Yung food. Yung food pala. Sarap! Nagluluto! Mabango din. Mabango! Oo, di ba? Yung nagluluto o yung niluluto? Ay, hindi pa natin naamoy. Baka amoy usok sila ngayon. Mamaya na. Walk muna doon ako mag-video pagdating namin sa accommodation namin, ha? Kasi for sure lilibutin din naman natin to mamaya para mabigyan natin ng justice yung pag-video ng maayos. Kasi yung puro kalokohan yung binablog namin. Maya na lang, guys. Bali, nandito na kami ngayon sa Alfred House, number 14 house. Yan. So pagpasok namin, may ibang tao. So, room tour natin kayo. Mag-settle lang muna kami kasi 10 minutes na lang yung allowance namin para makapaglapag at kumain. Update natin kayo guys regarding dito sa bahay na to in a bit. Wait lang. Yan. Kakalabas lang namin dun sa flat and separate na vlog yon. So, i-upload ko siya after nitong day 1 or before nitong day 1. So, tingnan nyo na lang kung sino yung mauna. Pero feeling ko mauna yung house tour. Ewan ko, let's see. So ngayon papunta na kami ng city para kumain muna ng lunch and then after that maglilipot na kami. So mga hindi sila ready so kailangan nila maging ready ng umiti. And we're behind the schedule dahil masyado silang mabagal. Kaya ito na yung umpisa ng tour natin. Ipapakita ko na rin sa inyo yung vicinity ng tinirhan namin. Kaya i-update ko kayo guys and hopefully mag-enjoy kayo dito habang nag-enjoy din kami dito sa stay namin sa flat. Sa dami ng ginawa kong itinerary guys, hindi ako naghanap ng mga restaurants na pwede namin kainan. So ngayon, naghahanap muna kami ng makakainan namin bago tsaka namin itutuloy yung sa itinerary namin itself na mag-ikot-ikot. So dito lang kami sa may vicinity ng Bath. I don't know if this is the city center pero nandito kami sa Milsom Street ngayon and naghahanap kami ngayon ng pwede naming kainan dito kasi nag-search ako sa TikTok on where to eat in Bath, walang lumalabas, so ibig sabihin walang makakainan dito. Kaya nagdala po kami ng mga makakain namin. Nagdala na lang kami ng itlog, nagdala kami ng mga chicheria. So feeling kasi namin yun ang yung makakain namin dito. O siya, sige na, mamaya na lang ulit. Hanap muna kami ng makakainan kasi for now, ang nakikita namin is mga establishments lang. After 15 minutes guys, wala pa rin kami nahanapang kainin. Ayun na yung nagmamanda ng kung saan kami pupunta. So sobrang walang gusto mag-decide kung saan kakain. At saka hindi rin naman namin alam kung saan kami kakain. So ayan, kung saan kami napapadpad ngayon. Ngayon, papunta na kami ng Bat Pizza Company something. And doon na lang muna kami kakain dahil wala nga makapag-decide kung saan nila gusto kumain. So, update ko na lang kayo. I-montage na lang muna ulit natin yung pinaka-city center nila. And then, nahabulin namin yung itinerary na pinlano ko para matapos namin na maayos yung gusto naming tour for the next few days. So, kung gusto nyo makuha yung copy guys, message nyo lang ako or mag-comment kayo dyan sa YouTube section natin sa baba para masend ko sa inyo privately and
para naman gumana yung algorithm natin na maraming nanonood dun sa video. Willing ako i-share siya sa inyo guys for free dahil gusto ko rin naman na makatipid kayo and ma-follow nyo yung instructions kung saan yung magkakalapit para hindi kayo mahirapan dito sa pag-gala nyo sa map. Update ko na lang kayo guys mamaya. We're finished eating our lunch. We ate there in Bath Noodle and the price is fair. Okay naman yung presyo niya, like 12 pounds, 13 pounds. Okay din naman yung menu niya. Masarap naman siya pero it's not really top notch. Kumbaga, parang average, yes. Ewan ko pero before din pa naman mahirap na kaming masatisfy sa pagkain. Maybe because may nagluluto nga sa amin na sobrang malasa at masarap ang pagkain. So ngayon papunta na kami ng Royal Crescent. Dapat papunta kami ng Fashion Museum. Unfortunately, it was temporarily closed. So ngayon walking na kami papunta ng Royal Crescent and doon na kami yung unang first stop namin for this trip sa Bath. I-update ko na lang kayo, i-montage lang ulit natin kung saan pa tayo pwedeng mapadpad. And then, more or less, mag-escape room daw kami mamaya. Itutuloy namin yung escape room. Kaya update din natin kayo. Ito yung Bath Escape. Anyway, we'll check na lang mamaya guys. So, videohan natin yung vicinity ng area. It's giving. Bath is giving. Kumbaga parang yung dating niya preview ng Scotland pero medyo paano ba sa Pilipinas? Ano ba ang pwede kong dito? Ilocos. Medyo ganon. Medyo Intramuros type. Then medyo pub-vegan. Yung Calle Crisologo type. Mga ganon yung datingan dito ng Bath. Okay yung area niya. Yung weather okay din. Pero medyo pataas din kasi. Parang hill din kasi taas baba rin kami. So medyo hihingalin din talaga. Kaya if I were you, get some shoes na komportable ka. Kasi if hindi, sakit paa mo. Lalo pa sa amin na hindi naman namin talaga pinland na sakay-sakay para din makatipid and para din ma-maximize namin yung view nung Bath. So ayun guys, i-cut ko muna dito dahil 2.5 minutes na agad yung inabot niya at wala pa tayo sa first stop natin. So mamaya na lang. Bye-bye! After few steps, nandito na kami sa Georgian Guardian. Na-open daw siya from 12 to 5. So, hindi natin alam kung anong meron dito pero aralin na lang natin. Basahin natin para ma-appreciate naman natin kung ano yung meron. So, ayan siya guys. Okay. Tayo sa priory part. Ano daw? Ito lang masama pag kami magkakasama. Wala kami na di-discuss na matino. So, typical na garden lang talaga siya. Pero hindi natin alam. So, ito yung Georgian Garden. Oh. Magka-Cardiff nga tayo.
So mamaya bibigyan ko kayo ng update. Pakita ko lang muna sa inyo yung pinakakabuuan ng Georgian Garden na parang balcony lang ng bahay nila sa Rygate. Sir. Alam mo pag medyo may tapilok ka, itatapal mo, yung ilaway, yung tuba. Yung tuba. Ito ba? Sumpa naman. May sasama daw sa'yo. Ayan eh. Golden. Malus domestica golden Harvey. Oh. Malus. Malus-lus. So ito na yung pinakabuuan ng Georgian Garden. Actually pwede rin namin siyang gawin na Rygate Garden. Pupunta tayo ng Rygate Garden if you want. So ikat ko muna dito guys. Try ko basahin then bigyan ko kayo ng insight. Pero hindi ko talaga ma-appreciate bakit anong meron dito. Pero isa to sa mga nasa itinerary namin. So basahin natin muna ulit ng mas maayos. Update ko kayo guys. Ay, hindi ko pala nakat. Ayan. So in general pala guys, kung makikita nyo dito, ito yung pinakakabuuan ng pinaka-garden itself. So ngayon, ang naiwan lang na nakikita natin ngayon dito ay itong portion lang na ito na part ng isang buong Georgian Garden itself. Dahil natayuan na nga siya ng mga buildings ngayon, as you can see there. I don't know if luma pa ba yung buildings na yan na ni-restore and renovated lang or totally established na siya ng pinatong na siya sa iba. If you know what I mean. Kumbaga parang pinatong na siya itself dito sa pinakakabuuan ng garden kaya hindi mo na natin siya totally ma-appreciate. So ito yung itsura niya way back before nung 1770. So ayan yung pinaka-itsura niya. So now we have an idea kung ano yung meaning ng Georgian Garden itself. So ito yung pinaka parang patio nila, ganyan, yung parang isang part lang ng isang kabuuan nung pinaka Georgian Garden itself. So ayan na, binigyan na natin siya ng justice. Pero if you can see it now, parang wala, hindi mo talaga siya totally ma-appreciate kasi typical na parang okay, yun lang siya, isang paikot lang siyang ganyan and hindi mo rin naman totally, wala ka talagang gagawin. So maybe hindi talaga siya good for visiting in general. Pwede nyo siyang i-omit if hindi nyo siya gusto. So, sige, update ko kayo guys ulit mamaya. So, bucket list unlock guys. Alam nyo ba, fan fact, I supposed to work here in Royal United Hospital Bath. But unfortunately, nagkaroon ng problem in regards to my paper on where instead na dapat September last year nandito na ako, is I accidentally received an email nung email thread nung agency ko na in-applyan dito na parang sinasadya nila na i-delay yung pag-alis ko kasi nga daw parang wala pang fund for that number of nurses na kayang i-deploy. I'm not really sure kung yun pa yung pagkaka-recall ko pero nagkaroon lang ng problem in general. So ngayon nandito ako sa not Royal United Hospital. Nandito ako ngayon sa Royal Crescent. And isa to sa mga matagal ko nang gusto din puntahan dito aside sa York. So ipapakita ko sa inyo by montage and sobrang ganda niya. Siyempre, wala ka naman masyado talaga magagawa kundi tumambay. Pero syempre yung mga hindi mo marating before na on where I can just look at it sa TikTok, sa YouTube, and now I'm really here na nakikita ko siya in person. Nothing much, hindi talaga siya grandeur talaga na masasabi mo. Pero it's nice to see the Royal Crescent itself by eyes. So hopefully guys, sa mga gusto ding makapunta, try na rin mag-visit. Although, I suggest na mas okay siguro, for now, parang mas okay na mag-day tour na lang instead of gawin nyo yung ginawa namin. On where,
kasama na siya dun sa London, Stonehenge, and etc. Pero hindi kasi namin pupuntahan yung Stonehenge. So, ipakita ko na siya sa inyo guys, and hopefully ma-enjoy nyo yung itsura ng Royal Crescent itself. And pagkatapos namin doon sa tayo galing kanina, sa Royal Crescent, nandito na kami ngayon sa actually sobrang ahead namin sa oras na inano namin So andito na kami sa Pulteney or Pulteney or Pulteney, kung ano man, how do you pronounce it. Andito na kami sa Pulteney Bridge. Then pupuntahan din namin doon sa mamaya sa mas mababaw kung ano yung magiging itsura niya. Then pakita ko siya sa inyo by montage. Actually, kayang-kaya siya ng day tour, to be honest. Kung maaga lang talaga kayo dadating, like, no? Kung dadating ng sobrang aga, kaya mo siyang tapusin ng isang buong ikutan. Kasi sa plan namin sa itinerary, dapat 4:45 to 5 PM kami dito, which is ahead kami ng 45 minutes. On where late na rin kami dumating. So meaning, kayang-kaya mo siyang daanan ng ganun lang kabilis. So pakita ko siya sa inyo sa kabila para ma-appreciate nyo din kung ano yung nakikita namin. O diba guys, ewan ko pero ako na-appreciate ko talaga kapag mga agos ng tubig. Pero sobrang relaxing niya talaga for me kapag nakakarinig ako ng agos ng tubig. So nandito na kami sa may babang area. Nandito kami ngayon sa may babang area ng Pulteney, kung how do you pronounce it. I don't know how to pronounce it correctly or properly, but I know you get it naman. So ayun, sobrang relaxing lang talaga ng agos ng tubig. Dito bumaba kami, may cruise line din dito na 12 pounds kapag adult. I can't see kung magkano yung sa child, I think 5. And lilibot kayo doon, papasok dito from there. Yan yung start point nila. So update ko na lang kayo guys, kasi pa kami mapapadpad, medyo maaga pa rin naman. So, update na lang natin kayo kung ano pa yung pwede namin gawin dito. So, ayun guys. It looks like nalibot na namin yung kabuuan ng city center. And wala na kaming gagawin for tomorrow. So, i-minimize muna namin yung pag-explore maigi kasi mahaba rin yung araw namin bukas. Pero plan din namin na kung ano yung matapos ngayon kasi sabi sa weather forecast, baka umulan bukas. So, update na lang namin kayo guys. Pero plan namin tomorrow na lang kami mag-escape room para may magawa kami na agenda. So, now, mag-iisip muna kami kung saan kami pupunta ulit. And then, i-update na lang natin kayo kung ano pa yung nabago sa itinerary namin. Bukod sa naging advance kami kahit late kami dumating. And aawatin ko lang muna yung isa sa paglalakad kasi ang layo na nang nadating. Ngayon ko lang naalala guys, hindi na pala ako nakapag-update ng vlog. Nag-enjoy ako. Bali, nandito kami ngayon sa may Bath Abbey na dapat bukas pa namin pupuntahan pero literal na magkakadikit lang pala talaga silang lahat. Galing kami tumambay muna kami sa Pulteney Bridge and then after na naglakad kami papunta ng Chatime on where nag-charge din ako bago nadismaya lang ako sa grass jelly nila na literal na 3/4 nung cup grass jelly bago milk na walang lasa. Bago after nun, tumambay kami dito. Tatry ko na lang ilagay dito yung my day ko nung nagva-violin para naman marinig nyo siyang natugtog. Sayang hindi ka pala na-videohan ng tanga ko, no? I-video ko. Naka-landscape. Pero send mo na lang din yan. May video pala si Anthony. So ayun, i-video na lang din natin siya. Wala na kaming gagawin actually, maaga pa. 6:30 pa lang.
bukas siguro kami masisiksik ng gawain. Pero ngayon, plano namin kumain dun sa ni-refer ng friend ni Anthony. And then after nun, uwi na kami, tambay sa bahay para naman magamit yung bahay. Bago manunood na lang siguro, and then magiinom konti, bibili na lang ng alak. So update pa namin kayo guys. Ito ko kami. Yeah. Ito pala kaming tatlo. Ay, inulit ko kasi nakat ko pala yung video. Ano ba yan? Napakatanga ko naman. Bago ayun yung another 3. Nakita ko po sila doon. Pakita ko sa inyo dito sa kabila. Yung Bath Abbey tsaka yung church itself. Na dadaanan ulit natin bukas. Then bibigyan natin ng mas in-depth na preview. Pero yung pakita ko lang muna yung labas kasi sarado na siya ngayon. And nasa likod ko na yung Roman Bath na pupuntahan din natin tomorrow. So as in sobrang magkakadikit lang siya. So ngayon pupuntahan na siguro namin in a bit yung restaurant na parang halos kakakain lang din namin. Then kain na naman kami ulit. Pakita ko na sa inyo sa kabila by montage. To you. Ayan po yung mga may birthday. Birthday ni Ton. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Birthday din. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo. Ay, nako. And now, walking na kami papunta doon sa kakainan namin ng dinner. Kasi until 8 PM lang siya and 7 PM na rin. Almost 7 PM na rin. So, update ko kayo. Hindi ko kasi alam kung ano yung pangalan nun eh. Pero, nasabi na ni Anthony kanina. Pero hindi ko lang maalala kung anong name. Saan nga ulit tayo ano? Ano nga ulit yung name ng kakainan? The Chili Family Noodles. The Chili Family Noodles. So, doon. Yung kanina natin is bath noodle. Siguro mga 6 out of 10 siya. So, let's try kung itong Chili Family Noodle na to ay anong magiging rating natin. Ikat ko muna dahil mukhang maraming gangsta. Baka ano mangyayari sa atin. Mamaya na lang guys. Hi guys! So ayun, nakabalik na pala kami dito sa aming room and unfortunately hindi na ako nakapag-video ng mas marami pa. Kung nakita nyo naman dun sa montage natin on the previous portion ng vlog is yung kinainan namin ng dinner and I can say that it's a must visit. Especially for all those people who are in line with Asian cuisines dahil you will appreciate all the food that they offer. Everything is delicious. I can rate it as 9 over 10. It is just the space. It's too small to accompany more people because we need to be separated into 2 groups instead of staying as a group of 6. But it's fine. It's still delicious. The food is still brilliant. And ayun, bumalik lang pala kami na dito sa room. Naglakad-lakad lang kami. Marami rin pala kaming nadaanan guys na dapat madadaanan din namin tomorrow. Pero hindi na natin siya video maigi at hindi na rin natin siya binigyan ng in-depth explanation dahil nga dadaanan din naman natin siya for tomorrow dahil kasama siya sa itinerary natin.
all I can say is you can tour the bath itself with just 2 days. I think that's enough. If tama lang naman yung understanding ko, pero for me, 2 days is enough. Dahil magkakadikit lang naman halos lahat, and there are some tourist spots that are close as of the moment, like the Fashion Museum, and there are other spots as well na as in along the way madadaanan mo na rin siya. So if ever guys you like the video, do not forget to like, comment, share, subscribe, and please hit the notification bell for you to be updated on our latest uploads. I'm really sorry guys, I know that we have some but not many. I know that we have some international viewers out there who are trying to comprehend and understand the videos that I am posting every day, but not really every day, but every week, to be knowledgeable about the things that you can do here in UK. But unfortunately, I cannot speak fluently in English because I think that I'll be more comfortable with throwing some jokes, with throwing the informations using the vernacular language. But I don't have enough time to edit it with the subtitles with the English language because I think it would be too much for me to handle as of the moment. Because aside from being busy at work, I also have other errands to do, like I have a side job as well. I need to rest, I prioritize rest, and I need to cook, do laundries at all. And I do hope that you understand that. But as much as I want to, if you guys just have some questions in mind, do not hesitate to email me. You have my emails there. And it would be much appreciated if you just comment down there on the comment section for me to be knowledgeable on your concerns in mind so that I can address it and I can help you with how you want to travel around UK. I'm not expert, to be completely honest. I still need some help. I still need some referencing, but I do promise that I can do good itineraries because I don't want to waste any time. Maybe that's the reason why we finished early even though we started late. We arrived here around past 1 o'clock in the afternoon, but then again, we finished right before dinner. So, thank you guys for tuning in through the whole vlog itself. Hopefully, you've learned a lot. Hopefully, you've discovered a lot. And just a disclaimer guys, I'm not bashing or degrading some of these sites. It is just, I'm expecting more to it. But, to be completely honest, it's not what I am expecting for. So, hopefully, you'll see us or you'll see the more of the bath itself or the next vlogs. And hopefully you've enjoyed watching the video. So thank you so much guys and see you again on our next bath vlog. Bye bye!